Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Establishing a Powerful Team, Part 2. Ang ating batayang talata ay nasusumpungan sa Marcos 9 verse 35 to 37. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkakarinig ng kanyang mga salita.
Magpapatuloy po tayo sa ating part 2 topic na establishing a powerful team na kung saan makakatulong sa ating mga principles upang lalo tayong maging masaya at may pagkakaisa as Jesus team. Ask powerful questions. Ang ating mga tanong ay higit na mahalaga kaysa sa ating mga sagot. Ang mga tanong ng isang tao ay nagpapahayag ng kanyang malalim na kaalagaang emosyonal at intelektual. Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? That was a bullseye sapagkat totoo ang mga alagad ay nagtatalo-talo na nga. Marcos 9 verse 34, hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Sa isip ng mga alagad, ang kadakilaan ay nakasalalay sa pagiging nasa itaas o nasa unahan. Ang dakila di umano ay iyong mga taong may kapangyarihang sumakop sa iba. Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Iyon ay tanong na kapag kanilang sinagot ay magbubulgar sa kalagayan ng kanilang espiritong maghahayag sa kawalan nila ng pagpapakumbaba. Adopt a battle cry. Magsulong ng isang battle cry o slogang magpapakilos sa buong team. Ito ang ginagamit ng mga sundalong lumulusob sa kaaway upang palakasin ang kanilang loob at yanigin naman ang loob ng kaaway. Serve, serve, serve. Ito ang naging rallying point ni Jesus upang isulong ang isang uri ng lideratong kung tawagin niya ay servant leadership. Wika ng Panginoong Hesus sa Mateo 20 verse 25 to 27, dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maglingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Matapos sabihin dapat maging tagapaglingkod ang lahat ng nagnanais maging pinuno, kinalong ng Panginoong Hesus ang isa sa mga batang naroon bilang halimbawa ng kanyang sinabi. Sa wikang Armaiko na ginamit ng Panginoong Hesus noon, iisa ang salita para sa lingkod at bata. Kaya sinasabi niya rito na kailangang maging tulad ng bata ang sinumang may gustong maging lingkod o alagad. Walang mali siya ang mga bata. Hindi siya naghahangad ng matanyag. Ang gusto niya ay maglingkod sa iyo o sa aming kapwa. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang tinatanggap ng sinumang tumatanggap sa maliit na bata o alagad. Ang pinakamataas na palatandaang tinatanggap ng tao si Jesus bilang kanyang Panginoon ay hindi iyong pagiging maalab sa pagsunod sa mga ritual at alituntunin ng relihiyon, kundi iyong pagiging maalab sa paglilingkod sa kapwang nangangailangan. Ganito rin ang sinabi sa Santiago 1 verse 27. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingatan sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Patuloy nating idalangin na buksan ang ating puso at isipan sa kung sino ang dapat nating paglingkuran na makakapagbigay lugod sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat po sa buhay na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa iyong
mga salitang ibinahagi na nakikinig ng aming daily devotion po ngayong umagang ito. Naway pag-ingatan mo po sila sa kanilang pagpasok sa trabaho, sa eskwelahan. Naway gumaling ang mga taong may sakit, Panginoon, na kasama po namin o ang aming mga kapatid. Ikaw po ang manguna sa araw-araw at patuloy niyo po kaming gabayan hanggang sa kami makauwi sa aming tahanan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod. Maraming salamat po.